Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral. Gabayan din naman ninyo ang aming guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakalanganin sa pagharap sa kinabukasan. Bigyan din naman ninyo siya ng matiyagang kalooban upang mapatawad ang aming pagkukulang. Sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay namin ang araw na ito. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Bago kayo umupo ay ihanay muna ang inyong mga upuan. Wala bang lumiban sa klase? Okay, maraming salamat at walang lumiban. Ano ang paksang tinatalakay natin kahapon? Magaling! Ito ay ang ginintuang panahon ng mga Athens. Sino ang pinakamahusay na mag-aaral ni Plato? Tama, ito ay si Aristotle. At ano naman ang tawag sa isang pangkat na mga guro na sumikat sa Athens noon? Magaling! Ang tawag sa kanila ay ang mga sophists. So, wala na bang katalungan sa tungkol sa paksa natin kahapon? Kung wala na, ay pupunta naman tayo sa ating panibagong paksa. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Tatawag ako ng 10 estudyante, 5 lalaki at 5 babae. Pupunta sila sa harapan para pumili ng mga salitang kailangan idikit sa pisara para mabuo ang isang larawan. Pag hindi wasto ang pagkadikit ng mga salita, ay hindi mabubuo ang isang larawan. Sa loob ng 5 minuto, dapat ay natapos ninyo itong gawain. Nakuha ba? Sige, simulan na natin ang ating gawain. Base sa inyong ginawa, ano ang nabuo ninyong larawan? Tama, ito ay isang mapa. Ano ang tawag sa mapang ito? Tama, ito ay mapa ng Macedonia. Ang mga salitang inyong idinikit at bumuo sa isang larawan ay may kaugnayan sa ating paksa ngayon. Sino ba sa inyo ang makapagsabi kung ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Okay, ito ay ang Imperyong Macedonia. Bago tayo dumako sa ating paksa ngayon, babasahin muna natin ang ating mga layunin. Una ay nakakapagtatalakay sa Imperyong Macedonia bilang isang lipunang klasiko. Pangalawa ay naipakilala ang mga namumuno sa Imperyong Macedonia. Pangatlo, nakapaglalahad sa mga bansang sinakop ng Imperyong Macedonia. Ang Imperyong Macedonia ay tinaguriang isang klasikong lipunan. Ano ba ang pagkakaintindi ninyo sa klasikal na lipunan base sa ating nakaraang talakayan? Okay, ikaw. Magaling. Ito ay ang lipunang na itatag noon na makikita pa rin sa kasalukuyan. Paano ba naging klasikal na lipunan ang Macedonia? Magaling. Dahil ang lipunan ng Macedonia ay mayaman sa filosofiya,
arkitektura, literatura, panitikan, at malawak ang naging saklaw nito. Hinangad ni Philip, ang hari ng Macedonia, na pag-isa-isahin ang mga lungsod-estado sa Greece sa ilalim ng kanyang pamamahala. Upang matupad ang kanyang hangarin, bumuo siya ng isang hukbo at sinanay sa pinakamabisang paraan ng pakikipagdigma. Bilang pagtatanggol ng kanilang kalayaan, sinalakay ng magkasanib puwersa ng Athens at ng Thebes ang Macedonia noong 338 BCE. Madaling tinalo ni Philip ang hukbo ng dalawang lungsod-estado. Ang pagkatalo ng Athens at Thebes ay hudyat ng pagkatapos ng kapangyarihan ng mga lungsod-estado. Ang buong Greece, maliban sa Sparta, ay napasa ilalim sa kapangyarihan ng Macedonia. Naging tanyag na pinuno ng Macedonia ang anak ni Haring Philip na si Alexander the Great. Noong siya ay bata pa lamang, naging guro niya si Aristotle na nagturo sa kanya ng pagmamahal sa kultura at katarungan at ang karunungan. Habang lumalaki, natutunan niya ang kagalingan sa pakikipagdigma. Siya ay 21 taong gulang nang namatay ang kanyang ama at naging hari si Alexander the Great sa lipunan ng Macedonia at sa Greece. Matalino, malakas ang loob at magaling na pinuno si Alexander. Sinalakay niya ang Persia at Egypt at pagkatapos ay tumungo siya sa silangan at sinakop ang Afghanistan at hilagang India. Nagtatag siya ng imperyo na sumakop sa kabuuan ng kanlurang Asya, Egypt at sa India. Pinalaganap niya ang kaisipang Greek sa silangan. Noon pa man ay sakop na niya ang pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan. Na itinayo ito sa loob lamang ng 13 taon. Nasasakop nito ang kanlurang hangganan ng Greece hanggang sa lambak ng Indus sa silangan. Mula sa hilagang hangganan ng dating imperyo ng Assyria sa timog ng Egypt. Noong 324 BCE, nagkasakit si Alexander dahil sa labis na pagkahapo at paglalasing. Dahil dito, namatay siya noong 322 BCE sa gulang na 33 taon. Na walang saysay ang pinangarap niyang isang kahangahangang imperyo na ang lahat ng nasasakupan ay nabubuhay ng may pagkakaunawaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kawalan ng tagapagmana at tagapamuno, nawalan ng kaayusan ang kanyang hukbo. Nahati ang imperyo sa tatlo niyang general. Si Antigonus sa bahaging Europa, si Seleucus naman sa bahaging Asia, at si Ptolemy sa Egypt. Lumipas ang 200 taon bago muling nabuo ang imperyo ni Alexander sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. Nagbibigay daan ang kulturang Hellenistic sa ugnayang silangan hanggang kanluran. Upang mas maintindihan niyo pa ang paksang ito, magkakaroon tayo ng isang laro na kung tawagin ay Find Me, Pair Me. Makinig na mabuti sa mechanics. Sa unang hanay ng mga mag-aaral, ay bibigyan ko ng tig-iisang flashcards na may nakasulat na salita. Ang ikalawang hanay naman ay may mga konsepto, mga salita na ibinigay ko sa unang hanay. Sa hudyat ko ng tatlo,
ay hahanapin ninyo sa inyong kamag-aaral ang konsepto o ang salita na tugma sa bawat isa. Ang mga mag-aaral na walang hawak na salita ay pupunta sa pisara at pagkatapos ay idikit ang mga salita na may katugmang konsepto. May individual points ang activity na ito at idadagdag ko ang puntos mamaya sa ating maikling pagsusulit. Okay, maraming salamat sa inyong kooperasyon at narito ang mga salita at konsepto na inyong nabuo. Unang salita ay ang imperyo at tama ang inyong konseptong idinikit. Ito ay tinutukoy bilang samahan ng mga bansa o teritoryo na pinamamahalaan ng isang emperador. Ito ay isang mas malawak na saklaw sa isang kaharian. At ang pangalawang salita ay ang Athens at Thebes. At tama din ang inyong idinikit na konsepto. Ang Athens at Thebes, sila ang mga natalo sa digmaan na naging dahilan upang sumuko ang Greece sa Macedonia. Ang pangatlo naman ay ang lungsod-estado. At ito ay nagsilbing sentro ng mga politikal at ekonomikal ng mga pagdidesisyon para sa karatig o katabing teritoryo nito. At ang pang-apat ay ang klasikal, na ang ibig sabihin ay may kaugnayan sa mga literatura, panitikan, arkitektura o idea na may kinalaman sa tradisyon ng mga Griego. Ano-ano ba ang mga bansang nasakop ng Macedonia sa pamumuno ni Alexander the Great? Sige, ikaw. Okay, tama. Ang mga bansang ito ay ang Persia at Egypt, ang Afghanistan at Hilagang India. Sino ba si Alexander the Great? Okay, ikaw ang sasagot. Tama. Si Alexander the Great ay anak ni Haring Philip na siyang nagpatuloy sa pamumuno matapos si Haring Philip ay namatay. Paano ba naisakatuparan ni Haring Philip ng Macedonia ang kanyang hangaring palawakin ang kanyang imperyo? Sino ba ang makapaglalahad kung paano niya naisakatuparan ang kanyang hangarin? Sige, ikaw. Magaling. Si Haring Philip ay bumuo ng isang hukbo at sinanay sa pinakamabisang paraan ng pagdigma. Bilang mag-aaral, paano mo maisakatuparan ang mga hangarin mo sa buhay? Sino sa inyo ang magbibigay ng paglalahad kung paano mo maisakatuparan ang iyong mga hangarin sa buhay katulad ni Haring Philip? Sige, ikaw. Napakagaling naman ang inyong mga sagot. Kailangan talaga ng isang determinasyon at pagpupursige sa buhay. Sige, magkakaroon na tayo ng maikling pagsusulit. Mayroon akong 2 katanungan at bibigyan ninyo ito ng paglalahad. Ito ay isang uri ng essay. Ang una kong tanong ay, ano ang ginawa ni Haring Philip ng Macedonia para palawakin ang kanyang imperyo? Pangalawang tanong, paano naging bansang klasikal ang Macedonia? Sulat ninyo ito sa kalahating piraso ng papel at pagkatapos ay ipasa ninyo dito sa harapan.
natapos na ba lahat? Kung tapos na, ay kopyahin ninyo ang takdang aralin dito sa harapan. At doon, magtatapos ang ating leksyon sa araw na ito.